Alright, good morning, good day, magandang araw ho sa inyong lahat dyan ng mga nakapanood nito ngayon. For today's video is gagawa ho ako ng vlog dito sa Davao City featuring streets no na walang mga overhead wires. Wala kang makikitang mga gawad ng kuryente kasi lahat ay nakabaon na siya sa lupa or underground cabling system kung tawagin. And at the same time, i-feature ko rin yung ganap sa Davao City tuwing ganitong oras, no. Time check ho tayo, it's alauna gist na ng madaling araw. So Davao City is a highly urbanized city and third metropolitan city sa buong sa Pilipinas, no, next to Metro Manila, Metro Cebu, and sa Mindanao meron tayong Metro Davao. So Davao City, since metropolitan siya, pero mafe-feel mo pa rin kahit paano ang provincial vibe, no. Like hindi siya ganun ka rush, hindi siya ganun ka fast pacing city like Manila and Cebu. So Davao City is ano lang, very slow moving city. So ano siya, ibig sabihin slow motion, no. Mabagal ang ano dito, ibig sabihin yung walang masyadong stress or walang masyadong pressure, time pressure. Although medyo ano na tayo ngayon, traffic na tayo during peak hour, pero hindi pa siya still hindi pa rin siya ganoon kasing sama sa level ng nasa Manila. Anyway, so ano bang meron dito sa ating vlog na to? Bakit ko naisipan na mag-content ng ganito? Kasi gusto ko lang ho talaga siyang ipakita ulit, i-remind sa mga nagtatanong ho dyan, no? Nagtataka ng mga basher, mostly, no? Mga basher, mga trolls, bayad yung mga yan, panigurado, no? So ang trolls ngayon hindi lang sa Facebook and TikTok nagsikalat, maging dito sa YouTube na rin, no? So syempre trillions ang ninakaw, or yung ano, yung ninakaw kasi 'di ba tawag diyan kapag meron kang yung blank space, no, na hindi pa nila na ano na ibigay. Ibig sabihin hindi pa na ipiwanag sa Supreme Court kung bakit merong ano blank space, 'di ba? Merong bakante dun sa JA or GAA, no, or General Appropriation Allowance. So bakit basta trillion, no? So siyempre mag-a-assume tayo kasi nga maaaring ilagay ka 10 trillions, 'di ba? Gazillions. Kasi nga ano siya, blanco. So walang nakakaalam kung ilan ang ilalagay nila doon, isisingit lang budget. Anyway, so siguro isa doon ang pinaka binabudgetan ho ng administrasyon ngayon ay siguro para sa mga trolls, ng mga troll army. Para manipulation ho yan ba, no, na kunyari marami silang mga supporter, loyalist. Kunyari maraming mga ayaw sa mga Duterte. Kaya yun, pagdating sa election, dadayain yung ano natin, yung ating boto, no. So paano nadayain? So ang makakasagot ho niyan ay si Attorney Respicio. Pwede niyo panoorin si Attorney Respicio, ha. Sa ano yan, sa Facebook mahanap niyo siya. So Kumilik issue. So maaring mahak nga, no. Meron na nga meron na nga unang red flag, no, or parang indication na may dayaan nga talagang mangyayari kasi yung may mga election paraphernalia na natagpuan sa isang private residence dito sa Davao City, somewhere in Buhangin. So ngayon is parang advice siya ng ng mga expert, no, na dapat nang sunugin yun kasi nahawakan na, basta ano na siya, like may something na doon, no, baka meron ng nagalaw na siya, no, so hindi na siya pwedeng gamitin. So di ko na anong update doon, basta yun lang yun, no. Bali kayo na bahalang maghanap dyan sa context sa mga Facebook posts, marami naman, no? Siguro baka alam niyo na lahat, no? Baka ako lang yung pinakahuling nakakaalam or nakakarinig ng ganung balita. Anyway, so balikan ho natin yung manipulation nga, no. So maraming mga troll army ngayon. Malalaman ko kasi troll army kasi pabalik-balik pa ulit-ulit yung kailang mga komento, no. Parang copy paste. Tapos kakagawa na ng mga ng mga Google account nila, no, like 2024 lang. Kakagawa lang nito 2025. So sabi ko grabe naman. Gumagawa pa talaga ng ng account para dito, para mag-comment. Yun pala, bayad sila. Anyway, so itong isa to sa proof, ha, na ang Davao City is Duterte legacy talaga siya. Isa siya sa proof na ang Davao City is indeed a Duterte country. So kumbaga Davao City hindi siya magiging ganito ngayon kaganda, ganito kaayos, ganito kayaman, ganito ka-progressive, hindi ganito ka-safe ang mga Davaoenyo, hindi ganito ka-komportable manirahan sa Davao City. Hindi ganito ka-komportable manirahan sa Davao City ang hindi ganito ka-komportable manirahan ng mga taga Davao sa Davao City, or hindi lang mga taga Davao, ng mga Pilipino, no, kasi hindi lang naman Davaoenyo ang andito sa Davao City nakatira. Mga taga Caraga region, Soxargen, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Northern Central Mindanao,
mga taga Luzon and Visayas, marami naninirahan dito. So hindi magiging komportable ang buhay ng mga taong andito nakatira, nagtatrabaho at nag-aaral or yun, namamangailangan ka retired kung hindi dahil sa mga Duterte. So paano ba yun, no? Like syempre ginawa ng mga Duterte yung policy nila, yung advokasya talaga na magiging zero drug case ang Davao City. Ibig sabihin parang tanggalin ang droga, illegal na droga talaga, no, talamak na droga sa Davao City dati, like in the 90s, early 2000. Isa ako sa witness ako sa mga kaganapan dati. So dami talagang mga kriminalidad, no. So nung sa time ni Tatay Digong talaga grabe yung kanyang kampanya against sa droga. So yun, talagang nabawasan, na minimize. Di ba? So ayun, no, bali naging malinis ang Davao City, literal malinis, wala kang makikitang mga dumi, kalat, tae, basura sa daan, no. May mga single plastics pero hindi siya, kung i-compare 2 million population plus masama projected yan, mga 3 million to 4 million siguro tao dito, no. Isama na natin yung mga hindi nga taga Davao City. So Davao City alone, mga registered na residente ng Davao City, so it's 2 million. So ganun karami ang tao sa Davao City pero still makikita mo manageable or malinis talaga ang in general ang Davao City, kahit pa sa mga slums area, no, yung mga gilid ng mga depressed area. Tama ba? Or distress area, like yan yung mga slums. So kahit sa mga lugar na yon, minimal pa rin ang basura. I-compare mo siya, yung level ng dumi ng namin dito, slums area, ay kasing dumi ng sa may Binondo, o sabihin natin ng Divisoria, somewhere in Divisoria, Binondo ng Manila. Ganun yun, for example lang yun. So ang Davao City is malinit, tapos safe siya, no. So dahil sa mga Duterte talaga, grabe yung kailangan pagka advokasya, kapag implementation, kapag batas, rules and regulations, city ordinances, talagang may pangil dito yung batas, hindi yung gawa-gawa lang para sabihin meron silang nagawa, di ba? Which is very common sa ating mga kongresista na kesyo gumagawa ng batas, mga senador, no, kunyari gumagawa ng batas. Ayan para may mga loopholes naman, di ba? May mga butas, may mga sabit, hindi naman pala applicable para sa lahat. Hindi ka pakipanginabang. Di ba? So dito sa Davao City, kapag sinabing bawal mag-smoking sa any public places, may karampatang parusa multa. Meron talaga 'yan, no? Kapag sinabing mga obstruction, grabe, napaka-stricto ng dito, ng hulihan ng mga traffic rules and regulations, mga traffic laws violations. So talagang lahat na yata na huli. Iwan ko kung meron pa bang single Davaoenyo or andito sa Davao City na hindi pa natikitan ng CTTE mo. So grabe yung dito, yung talagang batas trapiko namin, no, talagang well implemented and very strict. Yun, jaywalking, bawal din mag-jaywalking, no. Kaya pwede ka mag-jaywalking siguro kasi walang nakatingin pero or walang nakabantay na CCTV o PSSO, pero mahihiya ka kasi syempre may mga CCTV camera, no. Davao City lang naman ang may pinakamaraming CCTV camera installed. Active yun, ha. Marami kasing lugar na mayroong CCTV camera kunyari, pero yun pala props lang siya. Hindi siya talaga gumagana. So Davao City is gumagana talaga yung CCTV camera natin dito. And at the same time ay mayroon talaga nagmo-monitor. Hindi yung naka-play lang siya, naka-on active, walang nagmo-monitor. Nasaksak na pala yung tao, di ba? Na-hold up na pala, tapos wala naka-responde, no? Kinabukasan na nalaman na meron. Tinin na sa CCTV camera. Pero dito sa Davao City, agad makaka-responde ang 911, yung ating kapulisan at kung ano pa mga authority natin, otoridad dito sa Davao City, kasi nga mayroong talagang nakabantay, nakadilat yung mata, nakatutok sa screen, no, ng mga CCTV camera. So yan po yung isa sa mga ligasiya ng Duterte dito sa Davao City. Kaya I doubt, no, kung basta kung talagang dadayain ang eleksyon tapos mananalo talaga syempre itong si Carlo Nograles, alangan naman si Cubos, hindi naman manok nila yan. Kaya nga sila naglagay ng ng kalaban, ibig sabihin kandidato, no. So Carlo Nograles for mayor, Bini Alag for vice mayor. Bini Alag is taga Davao yan, pero syempre alam niyo na, di ba? So syempre same feather flocks together nga. So ano bang ang tawag sa mga tao sa mga Nograles is traidor, pambansang traidor. Sa Cebu naman si Gwendolyn Garcia, no, governor ng Cebu. Duran yung kanyang mister ng kanyang anak, at saka si Tina Frasco, known as best friend ng Sara Duterte, pero di ba bumaliktad sila, traidor. Okay lang sana kung talagang legit na makasalanan itong mga Duterte, lalo na si BP Sara, wala naman, isa dyang pira-pira lang talaga. Either way, balikan natin yung Davao City legacy ng mga Duterte. So ito na ngayon, bali yun na nga, cleanliness, next to godliness, yung kanilang security and peace. Tapos yung underground cabling system, no. So dito sa Pilipinas so far,
Davao City talaga yung pinaka-benchmark, pinakaunang nagkaroon ng underground cabling system, no? So we have at least 4 na kalye dito na mayroong underground cabling system. So yung una is sa Magallanes Avenue, pangalawa sa San Pedro Street, tapos si Emrecto, at ito naman ngayon ang Ramon Magsaysay Avenue. So ito yung pang-4. So it's nasa mga siguro 50%, ibig sabihin kalahati ng kalsada ng Ramon Magsaysay Avenue ay naka-underground cable system na siya. Pero sa unahan dito banda wala pa, hindi pa. So kita niyo naman, under construction pa sila or ongoing pa yung paggawa, pagbaon ng mga kuryente. So dito na area meron pa ha. So ongoing yan, no. And ano pa ba, yun na nga, ipapakita ko sa inyo, i-flex ko or i-feature ko yung kalsada ng Davao City na underground cabling system, at saka yung mga Davaoenyo, at saka yung galaw ng mga tao dito sa lugar. Kung ganitong oras may mga tao pa rin ba, is it safe enough, no, para maglakad ang mga anak ninyong mga dalaga, bit-bit ang cellphone ng mga iPhone. Ako bit-bit ko cellphone ay Android phone, no, Samsung. So kung nung dati ako yung nagbit-bit ng ng Huawei yung cellphone ko 2019 or 2018 ba yun, no? So nasa mga 2 taon lang yan, somewhere in Divisoria. So ako'y pinayuhan talaga ng driver na kuya, wag kang maglabas ng cellphone dito, baka mamaya hablot na yan, mabilis ang kami dito ng mga snatcher. Paalala lang, no, wag mo ilabas yung cellphone mo. Huawei lang yun, na anong year, Huawei parang 2014 model, no. So napakaluma, galing yun sa paggawaan ng mga Muslim, no, mga Maranao nating kababayan. Di ba may mga repair shop sila madalas, karamihan mostly sa mga repair shop, mga kababayang Muslim natin. So nabili ko lang yun ng second, yung luma, like hindi yata binalikan ng customer, no. Kasi nga baka nakabili ng bago. So binili ko siya 600 pesos. Di camera, basta pangit yung quality nga, pixelated pa siya kasi nga siya 2014 model na Huawei. So isipin na lang natin kung gaano yun ka outdated sa panahong 2018. Pero i-snatchin pa rin daw, sabi nung mamang driver nung Ungbak. So yun, so doon pa lang talaga nga hindi safe ang Davao City. Davao City ang ibang lugar sa Pilipinas. Diba? So iba talaga ang safety level ng Davao City kasi ganitong oras pwede kang magba-vlog, no? Pwede ka ditong magbitbit ng mga mamahaling cellphone na. So ngayon ang gagawin natin is proceed pa tayo doon sa may bandang unahan at ipapakita ko lang sa iyo yung lugar ulit ha. Yung mga kalye na yung walang gawad ng kuryente. Para naman sa mga basher nga diyan na nagbobulag-bulagan, no. Nagkukunwaring hindi alam kung ano talagang mga nagawang maganda dito mga Duterte sa Davao City / Philippines. So tingnan nyo to, ito yung proof bakit ganyan lang ka mahal ng mga Davaoenyo, solid itong mga Duterte. Dito pala sa Davao City, ang mga naglalakad sa ganitong oras is mga batang galing sa eskwela, galing mag-practice ng sayaw, galing basketball. So yun po yung mga makikita nyo dito na naglalakad, mga BPO agents, no? Mga call center agents natin, mga empleyado, mga makabagong mga hero din, no? Maliban sa OFW, yung mga BPO, mga agents din natin, mga call center agents, yung isa sa may pinakamalaking ambag sa ating ekonomiya. Ito yun ha, kahabaan to ng Ramon Magsaysay Avenue. Ito yung pang 4th Street ng Davao City na natanggalan ng mga wirings. Di ba? Ang ganda tignan, napakalinis. Malinis na nga yung kalsada, walang dumi, walang kalat, walang tae, diba? Walang mga basura, walang mga plastic, solid waste material na may kita kung saan. Wala pang gawad ng kuryente, di ba? Tapos safety pa, malinis, alam niyo yun. So, di ba? Napakadisiplinado ng mga taga Davao City. Tsaka talagang deserve, no? Ang mga Duterte suportahan at mahalin ng gaya nitong pagmamahal natin sa kanila. Diba? Suportahan. Kasi yan lang yung pag gano'n naman talaga, no? Pag respect begets respect, love begets love, diba? Ganun yun, no? So, siyempre maganda ang mga gawain nila. Hindi sila budol, hindi sila mambudol. O yun talagang mga nakita natin dito is tunay na serbisyo publiko talaga to dito. Diba? Ano masasabi niyo? Diba ang gala tignan ng isang syudad, ng isang kalye na walang gawad ng kuryente. Wala kang makikita mga overhead wires. That's Ayoro Tower.
ano ko ha, iikot ko balik pabalik dun sa ano natin, pinanggalingan. O, di ba? Ganda no? Napakalinis, napaganda tignan. Ramon Magsaysay Avenue. Dati siyang pangalan naman dito ay Oyangurin Avenue. Oyangurin Street. So binago na siya. It's a Ramon Magsaysay. Yeah, ganda no? So this is Davao City, ladies and gentlemen. Sa mga hindi pa nakapuntang Davao City, ito ho yung hitsura ng lugar ho namin. So 24/7 safe ho kayo dito. Kunyari makita kayo ng mga kapulasan dito na lasing, no? Or tulog, wala, hayaan lang kayo dito. Minsan ihahatid kayo, no? Depende sa sitwasyon. Pwede kayong patulogin sa presinto. Kung wala kayong mauuwian, di ba? Kunyari di kita Davao, wala kayong kakilala dito. So pwede kayong ihatid sa inyong dalhin sa presinto, pwede kayong patulogin doon. Pero wala, kahit natutulog ka sa kalsada dito, okay lang. Walang gagalaw sa'yo dito. Pero siyempre, pagdating naman sa mga atau nito, yung mga valuable items, no, mga personal belongings, of course, so nating iasa sa kapulisan, sa mga taong bayan, sa mga Davaoenyo, Davao people, culture. Kundi ingatan din naman kasi kumbaga personal na gamit natin, kailangan responsible tayo diyan. Tayo yung mag-iingat, di ba? Doesn't mean na safe ang Davao City, which is indeed naman talaga na safe siya. Commendable, no? Pero syempre, wag naman sanang dumating na talagang malay natin talagang sobrang gipit, di ba? Hindi na naman ang iba gipit eh. Kaya nagnanakaw ng i-snatch. Hindi sila gipit kundi sadyang wala silang pambiling pang hit, no? Alam niyo na 'yon. Nanakawan nga yung pamilya, yung kamag-anak, di ba? Ibibinta nga yung mga laptop. May kakilala kong ganyan ha. Yung talagang naging anay siya sa pamilya na hindi na siya mapapakinabangan. Hindi na nga siya productive kasi na parang zombie na ba, no? So nakasira pa yung mga gamit, motor, lahat na lang na merong halaga binibenta, no? In exchange or tawag diyan takang, itakang, ibig sabihin for example cellphone na bilhin mo ng 10,000, itatakang ibabarter niya ng item sa halagang mga 1,500 to 1,000 pesos ganun. Biktima na ako niyan, no? Meron akong nabiling cellphone dati that's worth 6,000 pesos. Mahal na yan that time, no? Ng mga Samsung S3 Galaxy S3 ganun, no? Mahal pa yan, no? 6,000 pesos. Tapos yun, ang ginawa niya ay kinuha at yun binarter sa item, no? Yung item yun yung sinisinghot nila. So sa halagang 1,000. Yun lang. So 'di ba? Hirap magkaroon ng kaibigan na ganyan. Sabi nga nila, mas maganda pa na magkakaroon ka ng kaibigan or kapitbahay na aswang kasi hindi ka pa daw talaga bibiktimahin, hindi ka tatraidor-rin, ganun. Hindi ka bibiktimahin. Samantalang kapag ang iyong kaibigan ay magnanakaw dahil sa pagiging addict, talagang walang sinasanto yan. Kapag mangangati kamay niyan, talagang dadalihin ang iyong mga gamit. So yun, no? So tara, proceed pa rin sa may unahan. So ito rin yung intersection ng Ramon Magsaysay / JP Laurel Avenue and CM Recto. Kapag kaaraw, tapos sa klase, regular day or weekdays, tama ba? Weekdays. So ano siya? Isa to sa pinakabising kalye, crossroads dito sa Davao City. Pero hindi siya ganun kadelikado ha. Kasi ano lang naman ang takbo dito is 20 to 30 km per hour lang naman. Maximum. Di ba? Ganda tignan, no? ng lugar na wala kang makikitang overhead wires. Yes, Pilipinas, according sa mga ibang mga foreigner, mga foreigner, no, mostly mga westerners na pupuntang Davao City, Pilipinas, no, Cebu, Davao, Manila, isa talaga sa pinaka-common nilang makikita rito sa Pilipinas ay ang mga sidewalk vendors, no, mga ambulant vendors. For example, yan, no, yung mga nagtitinda sa gilid ng bangkita, yung mga quick fishball, and according pa sa kanila, daw siya, parang wala daw pinakaiba ang Pilipinas sa ibang mga Southeast Asian countries like Vietnam, like Thailand or Thailand. Yun.
ano pa mga Indonesia, Malaysia, like may commonalities or mayroong similarities talaga lahat ang mga nasyon sa Southeast Asia except Singapore. Na yun na nga, bali yung mga sidewalk vendors, no, which is parang palibasa daw kasi third world country, parang gano'n, no. So it's a common thing in a third world country na makita ng mga ambulant vendors, mga padyak-padyak, yun, no, sa mga third world country. So yan na nga, kasama na yung ano dyan, yung Indonesia, Philippines. Pero siyempre yung wala naman talagang ganong vocabulary talaga na third world country. Talagang gawa-gawa na ng mga ano yan ng mga westerners na salita, di ba? Or na words. Na yun na nga, pag mahirap, Southeast Asia, ganon, no? So mga impoverished countries. Pero dati siguro, no? Pero ngayon hindi na. We're no longer third world country. Kung papatulan natin yung ganong ideya, no? Third world country. So we're no longer third world country ang Pilipinas. Dahil tayo ay isa sa mga developing country dito sa Pilipinas, I mean sa mundo. Pero sa panahon yata ni PBBM, parang hindi tayo developing, paatras ang baba ng natin ng ating tourist arrivals, international tourist arrivals, ang baba, no, kasi nga laglag bala scheme ay nagbabalik na. Tapos basta yung mga crimes, yung mga kidnapping pa lang nakakabahala yun, ha. Yung mga mayayaman nating mga bisita, mga andito sa Pilipinas, for example yung Malaysian, di ba? Yung anak ng Malaysian national yata yon, or Singaporean or Vietnamese ba yun, basta pinutulan, di ba, ng daliri, tapos yun kidnap for ransom. Basta meron tayong American vlogger na si Elliot Ismon na nadukot dun somewhere in Zamboanga del Norte yata, no, if I'm not mistaken. So ang daming mga dito, mga kriminalidad na nagaganap sa Pilipinas na may kinalaman, involvement sa mga foreigners. Yung isa pa, yung Russian national yata yun, or Russian or Iran, Czech Republic, or yung kay Zelensky. Ano nga ulit yung lugar na yan? Russia, Ukraine, no? Ukraine yan. So nasa mga tatlo na yan, pwedeng Czech Republic, Ukrainian or Russian, na babae, no? Pinatay, ginahasad at pinatay at hinold up yata somewhere in Boracay, di ba? Nakakatakot yun, ha. World renowned or famous ang Boracay, isa sa pinakamagandang isla. Siya ang pinakamagandang isla talaga, as in sa buong mundo. Pero anong nangyari sa ito ngayon, hindi siya sa safe para sa mga foreigners. So mayroon ng na patay talaga yung dalaga, kawawa. So ano pa ba, no? So maraming mga nakatakot-takot na mga pangyayari sa Pilipinas, maliban sa mahal, daming corruption, hindi maganda ang mga amenities and facilities, no, sa mga resort, mga tourist spots and mga resort areas, no, may mga rough road pa rin, bumpy road, brand out, di ba? For example, ang Siargao, maganda daw ang Siargao kung walang brand out. Oo, so laging brand out, blackout, gano'n, no. Laging nagkakaroon ng power interruptions. So yun daw, Pilipinas is siya, hindi, stop muna tayo, no. Kuminto muna ang Pilipinas sa pagiging developed country in the world. So maaring babalik ulit tayo sa status na na one of the poorest country. Napag-iwan na tayo ng Vietnam, ha, nalagpasan na tayo, Cambodia. Ewan ko kung malapit na nalagpasan na ba tayo, pero kung hindi man, malapit na, no. Halos kapantay ang Cambodia, di ba? So talagang napag-iwan na ang Pilipinas. Pero siyempre kapag si Attorney Claire Castro naman ng Malacanang ang magsasabi, siyempre wala namang negative sa kanila, lahat positive, ibig sabihin maganda, no. So for example, yung health status ng ating Pangulo, sabi niya ay okay lang mga Pangulo, healthy siya, di ba? Yun lang, wala tayong magagawa dyan. Di ba? Anyway, so ito yung mga nakita ko dito, di ba? As you can see, habang ako nagdadaldal dito, nagkikwento, nag-iistorya, di ba? So kita nyo yung mga tao dito naglalakad, mga bata, estudyante, babae, dalaga, mga ganda pati, di ba? Di ba sa ibang lugar kasi dito sa Pilipinas, hindi ko na lang babanggitin, ha. Pero pag magato kasing oras ang mga lumalabas, mga pukpok, di ba, mga sex workers, ibig sabihin wala na problema doon, no. Para sa akin, I have no problem or nothing against with that kind of job, no, mga ganyang mga sex workers, kasi still trabaho pa rin naman yan. Maaring sa iba walang dignidad ang ganyang trabaho, pero para sa akin mas okay na ho yun, mga hagala, mga kababayan ko, mga Pilipino, mas okay na ho yung ganoon, nagbibinta ng sariling laman kesa magnanakaw, di ba? Kesa mag-snatch, di ba? Kesa sa sila ay mang hold up, magidnap, di ba? Kesa sa sila ay gagaya, no? Mas maganda pa nga yan sila, mga sex workers, compare sa mga taga-congressman, House of Congress, di ba?
na wala na nga naitutulong, puro lang mga budol, pambubudol. Ano pa, nagnanakaw pa sa kaban ng bayan, di ba? So napaka ano nun, napaka napakapangit na no, na ori ng mga klase ng mga tao. Samantala yung mga sex workers, ano lang sila, nagtatrabaho just to make ends meet para buhayin ng mga anak nila, pamilya, mga, di ba? Mostly sa mga yan na single mother, ganun, single parent. So I have nothing against with that kind of job kasi ano yan, hindi man siya ganun karangal nga so sa mata ng iba. Pero para sa akin mas okay na yan. Kung mamimili lang din naman ako compare sa House of Representatives, mga crooks, House of Crooks, mga crocodile natin. Mga congressman, mga senator, ay ba, yan na lang ang ano, sila na lang, no? Ang pipiliin ko, mas lesser sila. Wala silang masyadong, sabi wala silang kasalanan, no? Oo. Kung meron silang nagawang mali para sa sarili nila, spiritually, no? Meron din silang kasalanan kasi. Pero si Maria Magdalene nga, di ba? Oh. Hindi pwedeng husgahan kasi nga. Pero yung ano, yung mga mga taga-kongreso, husgahan talaga na natin 'yan. Kasi pira natin 'yan, no? Pinangmumudmod nila, pinanggawang ayuda. Tapos siyempre may cut sila. Gumagawa ng mga infra project na overpriced tapos ano naman substandard. Oh, di ba? So yung mga naglalakad dito sa ganitong oras, mga bata, estudyante, mga babae, mga maganda, BPO, ano pa, mga driver. So sa ibang lugar, yan na nga, mga sex workers ang mga naglalakad, tapos mga snatcher no, naghahanap ng mga mabibiktima. Sa mga ganitong oras, wala kang makikitang napakaluwag ng ano namin dito, jeep. Ibig sabihin, dito ka lang sa Davao City is ano, ang ganda ng jeep namin dito kahit maliliit siya, pero kita mo 'di ba? Open masyado. Like hindi takot dito ang mga tao na ma-snatchan, 'di ba? O kita mo naman 'di ba? Tingnan natin sila ma'am, 'di ba? Habang nakasakay ng jeep, nagsi-cellphone. Estudyante 'yun, no? Estudyante ba 'yun si ma'am? 'Di ba? Naka-cellphone siya. O pwede mo ihablutin ha kasi ang takbo rito mabagal lang, 20 to 30 km/h. So, pwedeng ano talaga hablutin, di ba? Pwedeng isnatin ng mga cellphone dito, pero hindi 'yan nangyayari dito. Hindi 'yan pwedeng gawin ng kahit na sino kasi bugbog sarado talaga abutin. So, okay na, napansin niyo na, na-observe niyo na 'yung lugar. Di ba? Ang ganda tignan ng ng Davao City, ang ganda tignan ng isang syudad na walang underground cabling system. Okay, speaking of underground cabling system, banggitin ulit natin Davao City so far ang pinakauna ginawang benchmark pagdating sa underground cabling system. Tapos meron na ngayong sumunod, pangalawa, no? So ang Iloilo City, congratulations, meron silang Calle Real na ngayon ay underground cabling na system na rin. Tapos nung binasa ko sa Wikipedia, merong under construction naman somewhere in NCR, Metro Manila. Merong Mandaluyong City or Pasig City ba yun? Basta merong isa na ongoing ang underground cabling system nila. Tapos sa Cebu naman ganoon din, ang status sila is underground cabling system. Tingnan natin, hahanapin natin sa Wikipedia para meron para makita niyo. Okay do, so pasensya na, hindi ko mahanap talaga. It takes kumbaga ang dami kong attempt na i-search, hanapin kay Wikipedia, kay Google, tsaka kay AI, no, ChatGPT kung ano ba ang mga syudad sa Pilipinas ang meron ding underground cabling system na government project hindi siya private property. So yun, wala pang lumabas, basta one time or minsan nahanap ko siya, lumabas doon na meron somewhere in isang syudad sa Metro Manila, meron sa Cebu City, tapos Iloilo City is yun, tapos na yung kailangan Calle Real. So far apat pa lang, no, yung ongoing. Like ongoing means na siya implemented, no. So pinatinatrabaho na. And so far dalawa pa lang ang talagang tapos na mayroon ng resulta, which is Davao City and Iloilo City. So ngayon, siyempre iba naman dyan, isasabihin nila na hindi naman talaga, mas nauna ang Makati tsaka BGC. Kasi yan sa Makati Ayala, tas sa Taguig naman ay BGC. Hindi natin yan pwedeng isasali sa category kasi ang point dito is yung implemented talaga ng government, ng city, ng LGU, no, ng local government unit, no, ng city ordinances ba talaga siya, no. So far Davao City and Iloilo City pa lang, in the ongoing ang Cebu, and somewhere in meron isang syudad sa NCR, di ba? So yung BGC, yung Mega World, yung mga IT parks, so wag natin isama yon kasi it's a private entity. So trabaho talaga, ibig sabihin na walang kinalaman ang government dyan, no? It's their prerogative talaga na ibaon ang mga wirings, ang mga cablings or mga cables, no, underground. So it's their prerogative kasi private entity nila yun, no? So walang kinalaman ang ating local government unit sa lugar nila kung anong gagawin nila dyan, no? So dito sa Davao City, eto, kita nyo.
So ano pa lang to ha, Ramon Magsaysay Avenue. So ngayon puntahan natin yung bandang CM Recto Street. Okay, andito tayo ngayon sa may intersection ng CM Recto corner Rojas Avenue. So ito siya na Rojas Night Market. So isa to sa pinakamaraming tao kapag kagabi kasi nga night market to siya, no. And ito yung lugar na to, hindi pa siya underground cabling system itong Rojas Avenue. So may mga wirings pa yan. Pero ito yung kahabaan ng CM Recto mula doon. Ayan, sa may intersection sa Ramon Magsaysay Avenue hanggang dito sa CM Recto yan, kahabaan. So ito ay walang makikitang gawad ng kuryente. Diba ang ganda tignan, no? Napakalinis. One way street pala to dito. Davao City, we have 4 yata na kalye na one way lang siya. So it's CM Recto, San Pedro, Ponciano, Bangoy, ano pa bang isa? Magallanes. Diba ganda tignan, no? Walang kuryente, wala kang makikita overhead wires kasi lahat nakabaon. So ito yung within the city, heart of the city, or ibig sabihin downtown area, vicinity. So ngayon ipa-experience ko sa inyo na biyahe, i-road trip ko kayo dito sa CM Recto Street mula doon sa pinakadulo hanggang sa dito. Okay, so andito tayo ngayon sa may ito yung pinaka matatawag natin pinaka-pilot underground cabling system ng Davao City. So ibig sabihin ng pilot, diba, yung parang dry run or try and error. So naalala ko to dito like siguro sometimes in 2015 ng last quarter of 2015 hanggang sa first quarter of 2016 ito natapos to dito. So tapos ang sumunod ay itong San Pedro and CM Recto na tinanggalan ng mga underground cabling system. So dito nagsisimula sa since pilot lang siya, underground cabling system, ibig sabihin hindi ho siya lahat ng kalye ng Magallanes Avenue ay underground cabling system. Sa katunayan, itong ating kinatatayuan, andito po yung pinaka unang poste, no, kung saan ibinaon yung mga kuryente. Diba? Kita nyo yan, dito yon. Sa beyond nito, yan, may mga kuryente ka na makikita. Diba? So ngayon ang gagawin ho natin is sasakay ko kayo, kumbaga parang virtual, no. Makisakay ho kayo sa akin, no. Let's do the road trip dito sa may simula sa likod ng City Hall, Mayor's Office ni Mayor Basti Duterte. Tapos Magallanes Avenue, pero Pitcho na to ngayon ang pinaka official name ho nito. Dati siya previously known as Magallanes, ngayon naman ay Pitchon Avenue. So mula dito babiyahe ko kayo virtual, sakay kayo sa akin, ha. Ride tayo dito. Mula dito hanggang sa CM Recto corner Ramon Magsaysay Avenue, o di kaya hanggang sa Ramon Magsaysay Avenue, tapos balik tayo, tapos San Pedro Street ulit. Okay, so welcome aboard, enjoy ang trip. So walang kuryente, ha. Yan po yung natin, pinaka-essence ng ating video na ito ngayon. So kumbaga i-refresh ko yung itong Pitchon or Magallanes Avenue, CM Recto Street, tapos Ramon Magsaysay Avenue, para makita ho ninyo kung gaano talahaganda ang isang syudad, isang kalye na walang makikitang head wires or mga sala-salabit na mga kuryente. Diba? Ang garatig na, no? Yan. Ito yun, likod tayo ng Sangguniang Panglungsod. Okay, pasensya na sa medyo maalog, gawa nung hindi ganoon ka tight yung natin, built-in ano ba tawag dito? Basta yung camera holder natin. Diba? Ito yung Quezon Park. Maganda tong Quezon Park dito kasi napaka-presko ng hangin lalo kapag katanghali. So sa mga mayroong transactions sa ating City Hall, inaabotan ng cut-off. So resume by alauna, no. So pwedeng tumambay dito. Malinis din ang lugar.
Di ko lang alam kung marami bang lamok dyan kasi kakahoy yan, no? Pero I think wala naman yata. Kasi ito yung bagong engineering office. Okay, diretso tayo. So ito lang yung pinaka intersecting or intersection ng Pichon Avenue corner CM Recto. So itong round wall na yan na makikita ho ninyo is yan po yung Bonifacio Park. Diba? Underground cabling system, ang ganda. Linis. Super ano siya, napaka eye pleasant. So hindi to hindi to magiging ganito kaganda ang Davao City kung itong mga Duterte ay mabobo, kung itong mga Duterte is mapulpul, inutil. Di ba? Compare niyo siguro sa inyong mayroon ba kayong pagkakaalam na syudad diyan, di ba? Na napakalumang syudad siguro, o ibig sabihin yung mga mayor pabalik-balik, di ba? Ano bang syudad sa Pilipinas except Davao City na pawang pare-pareho lang yung apelyido ng mayor tsaka ng vice mayor. So dito sa Davao City, Mayor Duterte, Vice Mayor Duterte, okay lang kasi maganda din naman talaga ang ano nila, 'di ba? Deserve naman nila na ihalal palagi ng mga taga Davao. Kasi ang ganda niya, no, napaka-peaceful, napakalinis, 'di ba? Ganda kaya. So ito na yung intersection ng San Pedro Street. Yan. San Pedro Street extension, tapos ito yung San Pedro. Yan, papunta doon. Bangkirohan Public Market. Wala ding wala ding mga headwires. Walang mga diyan, mga salasalabit na mala spaghetti na mga kuryente. Sa mga nasasabi diyan na budol ang Duterte, budol. Ang ganda nga ng nila, polisiya. Tsaka pa sila, makakalikasan. Kaya nga sila kulay green. Kaya nga kulay green ang parang representation o pagkakilala, affiliate color sa mga Duterte ay kulay green. Kung sa Liberal Party dating dilaw, ngayon ay naging pink. Tapos ang naman, ang taga loyalist ng pula. Tapos ang mga Duterte ay green. So di ko alam kung bakit, anong siguro dilaw dahil paboritong kulay na damit ng mga Aquino. Tapos pula naman paboritong kulay siguro ng mga Marcoses. So kulay green naman, hindi siya paboritong kulay siguro ng mga Duterte, pero dahil sila ay makakalikasan, they're all by nature. So ibig sabihin ho noon, sila, prefer nilang pangalagaan ng kalikasan. Kumbaga pinatuyangan ng mga Duterte na kayang umunlad ng isang bayan nang hindi nakasira ng kalikasan, di ba? Parang asin lang na kanta, no? Hindi na masama ang pag-unlad kung hindi rin ito nakakasira ng kalikasan, di ba? So Davao City made it, Duterte made it, Napa-improve niya, napayaman niya ang syudad ng Davao City nang walang sinisirang kabundukan, kakahuyan, di ba? So maintain ang dito, tinatawag nating lush greenery ng Davao City. Di ba? Anong oras na ba? Alas 2 na, no? Pero may mga pa rin dito, mga bagets, mga dalaga. Alas 2 gis. Di ba? Hanggang alas 3 na, andyan sila naglalakad, mga bagets lang, mga teenager. Di ba? Ganyan ka-komportable ang mga taga Davao. Yung mga magulang, pero siyempre, hindi naman natin ibig sabihin na safe ang Davao, hahayaan na ninyo yung mga anak, lalo kung mga babae, na gantong oras, nasa lansangan, Ibig ko sabihin, naglalakad. Or, yun. Ibig ko sabihin, okay naman maglakad kasi uuwi na nga, di ba? Alangan naman lilipad, Pero ang tinutukoy ko doon ay, dapat pag gantong oras, dapat nasa kwarto na, nasa bahay na. Oo, di ba, hindi matulog. Sa cellphone lang, okay lang yun. Ang mahalaga, nasa sa loob ng bahay. So at least ikaw mga magulang, komportable ka na yung anak mo, lalo't mga babae, di ba? Nasa bahay na, nasa inyong tahanan. Anyway, safe naman dito talaga sa Davao City. Pero uulitin ko ulit, hindi dahil safe na siya, itotolerate yung mga anak nyo, Biyernes na ngayon, ha?
So I think it's April 11. Okay, April 11. So magwa 1 month na pala no mula nung nahuli si Tatay Digong. So nakalangkot. Laban lang dyan tayo ha. Basta ano lang, laban lang. Ano yan kaya mo yan. Oh, ma-adapt na rin yung buhay ng taga Netherlands, taga Hague. Okay, ito yung itsura ng CM Recto Avenue. Sana ay nagustuhan ninyo. Ganda. Iba talaga itsura. Hindi ito pagmamay-ari ng Ayala, hindi ito pagmamay-ari ng mga Lopez's, hindi ito pagmamay-ari ng Mega World, hindi ito pagmamay-ari ng Rockwell. Ito ay public owned property. Yes. Ito ay initiative. Ito ay gawa proyekto ng local government unit of Davao. Diba? Ganda tignan Presko yung hangin, walang masyadong pollution, wala rin masyadong noises, di ba? Wala kang maririnig ng mga napakaingay na revolusyon ng mga jeep. Kasi namin dito mga sasakyan, mga multi-cabs. Ito yun, this is it. I mean, dyan sa unahan ng konti, CM Recto Street. So sana ang mga dyan, mga nagbubulag-bulagan na mga loyalist, nagbububuhan na mga loyalist at mga trolls army na nagpapabayad o tumatanggap ng bayad suhod ni Tambalos. Tapos isipin nyo, nila pera yan, pera din natin lahat yan. Diba? Sa totoo lang, ang mga Duterte, blessings yan sa atin sa Pilipinas. Kasi ang kanilang pinaka-intensyon, maging maayos ang bansa natin. Diba? Sino bang tarantado at gago na ayaw gumanda ang syudad, diba? Sino bang baliw ang ayaw na magiging ligtas na tahanan ang isang syudad na kagaya sa Davao City na malinis, walang underground, walang mga overhead wires, walang mga snatchers, walang mga drogista, walang makitang mga addict somewhere sa mga daanan. So peaceful, calm, beautiful city, disiplinado pa mga tao, di ba? So sino bang ayaw nun? Ganda ng headlight niyang kula, green na green. Ayos yung kanyang ilaw, pa-ilaw. Taxi, pwede ba yun? Kala ko bawal. Anyway, so yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood. Ay, ano pa pala tayo doon? Papabonus tayo. Itutur ko kuya doon sa may unahan. Kasi continuation to underground cabling system. Welcome to Chinatown, Arc of Friendships. Diba? Ganda nga kayo. Ganda kaya. So, minsan naman, araw naman gagawa tayo ng gatong video. Yung broad daylight para mas emphasize din natin, yung kalye, yung walang overhead wires, tapos napakagandang himpapawid. Walang smugs, walang air pollution. I mean, meron, pero pa rin, para pasok pa rin sa standard ng air quality index ang Davao City, despite sa kanyang pagiging metropolitan city. Kasi yung mga factories din kasi namin dito matatagpuan sa mga barangay, mga rural areas. Diba? Ganda ng lugar, ganda ng kalye, tignan na walang makikitang mga overhead wires. Sana all, kung pwede lang lahat ng actually, kaya naman, kung nagawa nga ng Davao City, kaya rin ng ibang lugar.
Oo, kung nagawa ng mga Duterte, magagawa rin nila. Kaso nga lang talaga, it's all about ego and pride, ano. Parang hindi nila matanggap nga na ang magiging leader nila ay Bisaya from Mindanao pa, 'di ba? Ibig sabihin na ganyan tayo ka ganyan ka undervalued, no? Tama ba? Undervalued ba ang tamang term doon? O, ganyan ka discriminated itong mga taga Mindanao. Kaya hindi matatanggap ng mga taga some part of Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, or somewhere in Luzon, or some other parts of the Philippines, no. Hindi na kumbaga hindi na matanggap, no. Kasi nga sinasabihan nga tayo pangit daw ang Davao, hindi na totoo, fake news, edited. Oh. Hindi daw totoong malinis ang Davao City, o edited lang daw ganon, no. Hindi daw talaga siya underground cable system, siya daw ay parang fake news lang daw talaga. So, di ba? So, they believe on their own lies. Hindi sila naniniwala sa ating mga ginagawang proof and evidences dito na raw vlog lang to, walang edited to. Di ba? Walang filters. Yan, gumagawa pa rin sila ng project. So, underground cabling system. So, okay na siguro tayo dito. Sige, isama ko pa kayo doon sa pinakadulo sa may San Pedro Street. So, hanggang dito lang yung hindi ko alam kung anong kalye doon, anong intersection yon. Basta DPWH yata, Department of Public Works and Highways. So balik ulit tayo ng San Pedro Street. Okay, pasensya na sa paalog-alog. Kasi nga yung natin built-in, yung ating camera handle, hindi siya ganun ka firm. O, mga dyan, mga nanonood na mga loyalista and di ba, kumusta ang mga trolls, sa mga inis na inis, galit na galit sa mga Duterte. Kumusta na kayo dyan ngayon after watching this vlog? Anong pakiramdam ho ninyo? Kayo ba ay namulat na kayo sa katotohanan na ang Duterte is indeed a blessing to this country? Blessing yung mga yan kasi ang ganda nilang maging politician, maging leader, kasi wala silang ibang ginagawa, wala silang ibang iniisip kundi ang common good, di ba? Yung talagang majority of the Filipino people ang makikinabang. Siyempre may masasagasaan. For example na lang, liquor ban. Let's talk about liquor ban. So dito sa Davao City, ang pinakaunang liquor ban ho dito is hanggang alas 2 yata, no? So parang last call, alauna or hanggang alas 2. Basta yun, pagka alas 2 ng umaga, dapat wala ng tao ang bar, uwi na lahat. Sarado na, close, as in close na talaga dapat. So pag may lalagpas pa doon, so yun, pwedeng repasahin, tanggalin yung pwedeng i-denied, no? Or tanggalin yung prangkisa ng mga negosyante or mga nagninegosyo. Tapos kung hindi naman, okay naman ang mga tindahan, so yung may mga pasahero makukulit, may mga customer na mga makukulit, di ba? So ayaw paawat kasi nga lasing na, gusto na magdidire-diretso pa, tuloy-tuloy sa ligaya. May mga pulis sa kaantabay, mga patrol. So ang magpapalabas sa inyo sa bar, hindi ang may-ari ng mga beer house, kundi ang kapulisan, yung patrol. Gusto mo yun? So alas 2 hanggang sa ganun pa rin, meron pa rin nagiinom, may mga nalalasing pa rin, maraming crimes, no, related sa pagiging lasing ng isang tao. So ang ginawa ni Tatay Digong ay mas inagahan ang last call, so hanggang alas 12. So ibig sabihin last order ng inumin ay alas 12 midnight, no. Tapos by alauna kailangan linis na, no, as in close na yung mga beer house. Actually alas 12 lang talaga as far as I observe, if I'm not mistaken, kasi lasing na kasi ako pag mga ganyang oras kaya hindi ko na masyadong mamamalayan kung anong oras pa talaga siya, kung alauna o alas 12. Basta ang hindi ko makakalimutan, lagi akong ina-advise, pinapaalalahanan ng waiter na by mga 11:30, sir, lang just to remind you na
ang pinaka last order ho natin alas 12. So ibig sabihin pag alas 12 o alas 12 na lagpas, bawal nang mag-order, sarado na yung ano, sarado na yung beer house, bar, gano'n, o yung tindahan. Ngayon, kung gusto mo na umorder pa, mag-inom pa, mag-order ka na ngayon pa lang, advance order na. So yun. So 'di ba? So syempre tatansyahin mo kung pingis ba, 'di ba? Or kulang pa ba sa tama o ano ba, gusto mo pang uminom. So yun, order ulit. Ayun, ang ano dito, tawag nito yung aming liquor ban, yung aming liquor ban, tama ba? O yun, curfew liquor ban. So mas inagahan ng alas 12. So 'di ba, I'm talking about ang iniisip talaga ng mga Duterte is ang kapakanan ng mas nakararami. So ibig sabihin ho nun, meron talagang masasagasaan. So I'm talking about business owners. So that time, syempre iyak. Oo. Iyak yung mga business owners. So hindi naman iyak literal na umiiyak ka, pero nalulungkot syempre. Oo, na kahit pa alam na nila for good po talaga yun para sa mga mamamayang Pilipino, para sa mga estudyante, kampante yung mga parents na yung mga anak nila dito mag-aral sa Davao kasi nga yung liquor ban dito by 12 midnight wala na, hindi na makakabili ng alak sa mga convenience store, 7-Eleven. So kampante ang mga magulang na mag-send ng mga anak nila dito sa Davao City for schooling, di ba? For education. So iyak yung mga yung mga owner kasi nga ibig sabihin nalulungkot. Kasi nga mababawasan. It means lilimitahan na ang kanilang income, 'di ba? Yung kitaan nila. So mabawalan sila ng hanap buhay ay hindi na mawawalan. Tuloy pa rin naman hanap buhay, yun nga lang ay limited. Hindi na sila ganoon matatawag nating tiba-tiba, 'di ba? So ngayon hanggang sana kasanayan. So okay lang din naman. So ganyan ang mga taga Davao City. Pati mga taxi driver that time, no? Ano din sila, iyak din. Oo, like nalungkot ba kasi yan ang pinaka nila, pinaka madaming kliyente, ibig sabihin pasahero kasi bandang mga alauna, alas 2, alas 3 lasing na yung mga tao niyan. Wala na masyadong jeep na masasakyan kasi kumbaga siguro so, mga 10% na lang ng mga jeepney sa Davao City ang bumabiyahe niyan, di ba? Mostly mga downtown area. Kaya kapag ka mga rural areas like mga Mandug, mga Kabantian, mga malalayong lugar ho yun mga Catalan Grande. So more likely wala nang masyadong mga ruta ng jeep ang bumabiyahe diyan. So, yun yung mga time na malakas ang pamasada ng mga taxi driver kasi nga uuwi na yung mga pasahero, lasing. So, medyo affected sila that time. Pero hindi naman naka-move on din lahat nasanay na din sa ganong sistema sa Davao City. Which is good, di ba? So, ganyan kami dito sa Davao City. Like, nang una, malulungkot kasi siyempre, example, no smoking policy, di ba? Bawal sindi. Nakakalungkot yan bibili ka ng sigarilyo tapos hindi ka rin naman sindi. Kasi nga bawal nga kasi public places pa rin yung tindahan. Hindi naman lahat ng bumibili sa tindahan ay smokers, 'di ba? So may mga namimili din mga bata, may mga namimili din ng mga babae, may ibig sabihin mga non-smoker in general. Na ang iba may mga asthma pa, 'di ba? So syempre second hand smoke. So maganda walang sindi, 'di ba? Yan isa yan sana medyo in some point disappointing siya para sa mga smokers, 'di ba? Wala kang makikita ditong mga naglalakad na nagyoyosi, 'di ba? Somewhere in Davao City. Kasi nga disiplinado dito mga taga Davao. Ibig sabihin na disiplina talaga sila dahil sa batas nito ni Tatay Digong. So ito palang nilakad ating binahe ay kahabaan siya ng Sibanggoy. So may mga pa siya, may mga wireless, mga head wires. So darating yung araw na maging itong lugar na to dito ay magiging underground cabling system na rin. Sila yung kasunod. Tapos Quirino Avenue. Di ba? So yun, no? So yung mga bulag dyan, nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan. Kumusta na kayo ngayon after watching this video? Diba? As you can see, napakalinis ng Davao City. Organized. Tapos, safety. Diba? Marami kang mga nakikitang mga naglalakad talaga sa kalye kahit nitong oras na mag-aalas 3 na. Diba? Pero ang dami mo makikita mga bata, mga estudyante, mga teenager, mga magkakaibigan, mga tropa. Hindi mga addict, hindi mga mandurugas, hindi mga batang hamog. Basta siya, ang Davao City is livable city talaga siya, beautiful city. So dahil sa mga Duterte ho yan. So ngayon, kayong mga nagtatanga-tangahan dyan, nagbubulag-bulagan, subukan nyo munang sumakay ng eroplano. Oo, puro lang kayo puro kayo pambabash, hindi nyo man napuntahan yung lugar in the first place. So paano nyo talaga ma-proof
na tama yung mga sinasabing pangit ang Davao City. Puntahan niyo kung pangit ba talaga. Airport pa lang talagang ano na very amazing na yung scenery. Kita mo yung yung ganda ng landscape ng Davao City, no? Greenery, lush greenery, kita mo yung Mount Apo. Ang ganda ng walang laglag bala. Oh. Meron pang CCTV camera sa mismo yung ang tawag diyan yung sa may yung ikutan, yung basta yung baggage area, yon luggage area. Oh, makikita mo talaga doon kung paano hinandle ng mga crew, mga ground staff ang mga bag natin, mga bagahe, 'di ba? So, 'yun. Dito na tayo sa may San Pedro Street. Corner CM Recto. So, ang gagawin ho natin ngayon dito is magba-drive tayo doon. Biyahe tayo papuntang Bangkirohan Public Market. Diba? Ang ganda ng Davao City, downtown area ha. Napaka-safety na lugar, napakalinis. Okay, so ito na yung last area na ating babiyahiin. San Pedro Street, underground cabling system. Wala kang makikitang mga overhead wires. Wala kang makikitang mga sala-salabit. Ano mo yung mga pansit, spaghetti. Diba? Mga spaghetti wires. Diba? Linis oh, ganda tignan no? Nice one. Galing yung mga Duterte talaga. The best kayo. Kaya huwag na kayo magtaka mga Duterte family kung ganyan kayo kamahal ng mga taga Davao. Huwag na kayo magtaka kung bakit ganyan kayo kamahal ng mga Pilipino. Kasi kitang-kita ho talaga ang inyong ambag sa lipunan. Galing, no? Nice one. Ano bang aspito yata? At saan bang anong aspect ba ang mga Duterte na masasabi nating mahina? 'Di ba? Sa safety, ang ibibigay kong rating sa mga Duterte ay 101%. Wait lang. Wala pa lang perfect na. So sige, I'll go for bigyan ko ng ratings na 99%. So, 'yan. Ano pa? So yung 1% para yan sa mga isolated cases. So, ano pa ba sa environment? Cleanliness is next to godliness. Okay, bibigyan ko sila ng mga 99% na lang din. O iba ko. Oh, bakit? 'Di ba? Ganda kaya. Sige, babaan natin ng konti para naman sa iba diyan, iba ka maaasar sa akin kasi masyadong sige. Peace and security peace and security sa Davao City is 90%. Ayun, pwede siguro 'yun Okay na ba 'yun? Actually, hindi bababa, 95% na lang. So, peace and security 90%. Organized, cleanliness is next to godliness, 95% din, no? Bigay ko diyan. Elevation of the poor. Pwede, no? Pwede ko silang bigyan ng 95% din. Alam niyo bakit 95% yung ratings ko sa kanila pagdating sa program to alleviate the poorest of the poor, no? So, kasi ang poverty incidence sa Davao City ay bumaba into 5.10%. Di ba? So, maliit lang 'yun compare sa previous na 9 point something percent. Bumaba ha. So, magaling. Economy, I think bibigyan ko ng 95% ulit kasi mayaman ang Davao City, di ba? Mayaman, no? Progressive, continuous, yung kanyang pagtaas, wala siyang recession. Ibig ko sabihin wala siyang pagbaba ng ekonomiya. Ibig ko sabihin recession, di ba? Yung dati is ang GDP ng Davao City ay nasa 500 billion. Ngayon ay naging lang 450 billion. So yun yung aking ratings doon manggagaling. So bakit ko sila bibigyan ng 95? Napakataas sa economy. So hindi man sila ganoon ka ekonomista, pero dinailed it, di ba? Napanatili na yung yaman ng Davao. Commendable. lasing na si Uncle. Di pa nakauwi. Yun lang. Basta dito bawal ka magmaoy. May kalalagyan ka sa mga taga Davao, no? Okay, so ano pa ba mga aspito, no? Security, food. May food dito. Okay naman pagkain sa Davao, no? Ibig ko sabihin na mura. Regulated. Ibig ko sabihin na
walang overpricing dito, no? Walang abusado sa presyo kung magkano yung talaga yung pinaka tarifa ba tawag doon, o di ba? Yun talaga yun. Magkano yung presyohan ng mangga, ng sibuyas, ng kamatis, ng bigas, ng durian, pumilo, pakwan at kung ano ang mga bilihin, mga basic necessities ito sa Davao City. Ayun talaga lang dapat, no? Kasi may paglalagyan ka rin sa ating mga taga DTI. So ano pa ba mga aspeto, no? So yan na siguro, we're done, no? Maraming thank you sa mga nanonood dito sa vlog na to. So shout out ulit sa mga basher ho dyan, sa mga nagbubulag-bulagan, sa mga tumatanggap ng payroll as a troll farm. Napaulit-ulit ang mga comment, Duterte budol, Davawin nyo oto-oto. Yun lang ba yun? Wala kayo argumento. What if kung ang inyong i-defend na lang, or ibig sabihin ang inyong i-comment dyan is i-explain ho ninyo kung anong nangyari sa GAA natin. Bakit tinapyasan ng ilang bilyon ang PhilHealth funds na pera naman talaga ng bayan yun, hindi naman yun galing kung kani-kanino. Pinaghirapan ho yun ng mga pobreng manggagawa, ha. So bakit kinuha? Bakit kinuha ng mga politician yung natin, billions of pesos from PhilHealth? Tinanggalan na nga subsidy, di ba? Nawala na ng subsidy ang PhilHealth, tinanggalan pa, tinapyasan pa ng ninakawan, rektang pagkasabi, ninakawan. Nilagay sa NIA tsaka sa Agriculture, Department of Agriculture. Kasi yung NIA, hindi siya masyadong kilala ng mga tao, ng mga masang Pilipino. Ano ba ibig sabihin niya? National Irrigation Authority. Yung mga patubig, gano'n, no? Sa mga palayan. O ano pa? Yung Department of Agriculture, no? May kinalaman pa rin yan sa NIA. So yun lang siguro. Thank you for watching. So sana ay nagustuhan ninyo sa mga nanonood dyan ng mga taga Davao na miss yung ang ating mga ganitong vlog. So here we comes again, no? Nagbabalik ko tayo ulit sa paglalakad sa Davao City, pero yun na nga, more on politics na siya. Like, hindi ba siya politics talaga? Like, lang ba? Content ko lang talaga to. Ito yung talaga yung aking appreciation, no? Actually, hindi naman Davao yung aking pinupuri every time na ako pumunta. Kung kapuri-puri ang isang syudad. Kung makitaan ko rin naman talaga ng maganda ang isang lugar. I mean, yung maganda. Tapos minsan, syempre, meron tayong content criticism. Kasi wala nang perfectong lugar, no? Pero may mga lugar talaga na parang napabayaan, ibig sabihin, na pag-iwanan ng lahat ng syudad. So that would be all. Thank you for watching, ha. So bye bye, ingat.